Ngayong buwan ng Mayo taong 2023, formal na iginawad ni Mayor Jeremy Calderon ang mga titulo ng lupa sa mga miyembro ng samahang Sunriseville Angono Dream Homeowners Association o SANVADHA na bahagi ng Zero Squatter Program ng lokal na pamahalaan. Para matugunan ang pagdami ng mga informal settlers sa bayan, ipinakilala ng nooy Mayor Jerry Calderon ang Zero Squatter Program na tutulong sa libu-libong pamilyang walang legal na matatayuan ng kanilang mga tahanan. Sa pamamagitan ng Urban Settlement Development Office o USDO na nilikha sa ilalim ng EO 2010-11 at SB Resolution 12-125 na nagsisilbing coordinating unit sa pagitan ng gobyerno, pribadong may-ari ng lupa at mga informal settlers para sa pagtugon sa pangangailangan. Dagdag pa ni Mayor Vice Jerry noong kaniyang simula ng programa, naging inspirasyon niya ang pagkakaroon ng maayos at maaliwalas na bayan at sa pamamagitan nito ay paunti-unti nang nakakamit ang pangarap. Well, bago ako mag-alkalde noong 1998, marami akong nakitang mga nasa kalye, mga nasa tabing ilog, nasa private lodge. Pero ang inspirasyon ko dito, katulad po ng aming nilakihan ng araw sa Barangay Santo Niño. Parang gusto po nating lumaki tayo na maaliwalas ang palibot. So simula po noon na magkaroon ako ng pagkakataon ako'y lumahok sa pangbayang politika, akin pong ginawang programa di gobyerno sa mga taga-Anggonong mga squatter. Pero yung mga bago hindi nakasama. So lahat po yan. At isa-isa po siyang inaayos at sinasaayos at ang ilan ngayon ay papunta na sa pagpapatitulo. Well, ang ating pong bayan ay fourth-class municipalities. At bahain, may squatter, palengke, munisipyo, simbahan lang. At hindi ka nga makatambay sa park nung araw eh. Kasi baka nung araw, pag gusto nyo pumick up ng babae o gusto nyo pick upin ng lalaki o ng mga LGBT o sino man, matanda, yun ang tambayan. Kaya nakakatakot, sampayan pa. Pero tinransform po natin. Kung develop tayo ng mga parks, Lakeside Park, Forest Park, Bloomingdale Park, mga subdivision na pwedeng pakinabangan para ang mga mamamayan ay may pasyalan. I-transform siya, i-upgrade at maging livable. Ang Zero Squatter Program ay isang win-win mechanism para makatulong sa pagpapagaan ng buhay ng mga informal settlers. Pag-institutionalize ng isang opisina na tututok sa pagtugon sa iba't ibang pangangailangan at pagsasabatas ng iba't ibang legislative interventions para suportahan ang Zero Squatter Program. Well, yun po mga nasa survey nung aming isinagawa noong year 2000, kasama po siya. Ngayon, yung bago po, wala pa po kami binubuksan. Pero magpalista lang po kayo sa ating tanggapan ng Punong Bayan through Sir Alan Manyaol under Urban Settlement Division Office. Malay ninyo, hindi natin alam kung may magbubukas tayong tumatama at umaangkop sa inyong income. So, subakan po rin natin. At habang tinatapos po namin yung ibang lugar, nananawagan kami sa ating mga kababayan na wag po nating ibenta yung mga beneficiary. Wala na po tayong makukuha ang lupa sa Angono na mura. Mataas na po ang lupa ngayon. Yung nga po isang lupa rin sa Pinagpala, sinisingil na ang mga tao. Mula sa 1,000, 12,000 na po. Kaawa naman ang mga tao. At yung mga mamamayan, gawin po nating obligasyon na ito'y para sa atin. At ang mga anak, pagkaroon tayo ng bahagi dito. Sa pangunguna ng kanilang presidente na si Mary de la Cruz, kanilang pinasalamatan ang lahat ng tumulong sa kanilang samahan upang sila ay makapagpundar ng sariling lupa na katatayuan ng kanilang mga tahanan. Mula sa pagiging informal settlers, marginalized at vulnerable sector ng ating bayan, sila ay kinikilala na ngayon bilang formal settlers at regular na mga mamimili ng lote dito sa bayan ng Angono. Ayon pa kay De La Cruz, sa masigasig na pakikipag-ugnayan sa may-ari at sa mga nais magkaroon ng sariling lupa at sa tulong na rin ng pamahalaan, nabuo ang kanilang samahan. Hanggang sa, nung sabi ni Mayor, sige Mary, i-meeting mo yung mga nakatira doon. Kung sino yung gustong sumama, sumali sa paghuhulog, isama mo. Nung miniting ko sila sa
kalayaan, ayaw naman nila nung sabihin ko na, oh, ito ang halaga ng lupa, ito ang hulugan sa loob ng 2 taon. Sana ay wala daw silang ihulog. Hanggang sa, yun, hindi sila sumali, ilan lang ang sumali na makipag, sa amin. Hanggang, siyempre, hindi ko naman kayang bayaran lahat yung ganong kalaki. Ay, kumuha ko ng, tsaka, sabi ni Mayor, programa kasi ni Mayor sa Zero Squatter, sabi niya, sige, kumuha ka doon ng kung sino ang makakasama sa taga ibang lugar, side and building na mga walang bahay, ay lupa. So, nag-invite ako at yun, meron naman akong nakasama. Tsaka ko ngayon binuo ang aming samahan, kung anong baka hindi namin makayanan. So, awa naman, sinagot ko naman na kayanin. Kaya kahit hindi ko pa alam ang bulsa ng mga kasama ko, sinagot ko na lang na kayanin, lakas loob na lang. Dahil nandiyan naman si Mayor at sabi, sige, hindi ko naman kayo pababayaan. Kaya kung anong kulang, ako kung talagang merong hindi nakakahulog. Awa naman ng Diyos, nakakahulog naman lahat. Napagtulong-tulungan naman namin hulugan. Kaya yun, ito na, may titulo na kami. Kanya-kanya ng titulo na subdivide na. Masaya dahil sa tinagal-tagal namin sa Angono, 30 years na kami sa Angono eh. Una, nangupahan. Eh siyempre, pagka nangupa, kinabukasan may utang na naman. Parang naging sakit na sa ulo, sa dibdib, sa bulsa yung pangungupahan. Hanggang sa nagkaroon ng kaming kamag-anak na wala ring lupa, nakitirik lang din, na-invite kami. O doon, may bakante pa. So, parang ginrab ko na yung opportunity na, ay sige nga, makapagpatayo na lang kaysa nangupahan parati. So, yun, ginrab ko na yung na nakitirik na kami doon sa itaas. Hanggang sa nagkaroon si Mayor pa noon ng programa ng Zero Squatter, kasama naman kami yung lugar namin. So, ito, kaya pasalamat ako kay Mayor Vice na galing kaming Angono, itaas, Edenville, itaas, Edenville din yung kinalalagyan namin. Kaya laking utang na loob ko rin sa pamahalaan ng Angono sa tulong ng mag-amang may puso. Napagpasyahan ni Mayor Jeremy Calderon na palakasin at ipagpatuloy ang programa sapagkat sa pagdami ng professional squatters, ito ay nagdudulot ng mas malaking banta sa pondo sa pagsiservisyo sa mamamayan at sa kaayusan at kapayapaan sa lokal na pamahalaan. Ayon sa USDO, sa ngayon, may 11,576 na pamilya ang kasulukuyang nakabilang sa Zero Squatter Program. Sila rin ay nasa ilalim ng iba't ibang mga programa ng NHA o National Housing Authority. Inaasahan ng munisipalidad ang isang hinaharap na malaya mula sa squatting sapagkat tuloy-tuloy lang ang programang sinimulan noon ay pinatutupad pa rin hanggang ngayon.